Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin ngayon itong mga nangyayari at mga balita na pinapalaki na pilit ng mainstream media kahit hindi naman importante. Wala namang masyadong kabuluhan sa mamamayang Pilipino, pero pilit na pinapalaki ng mainstream media. So narito itong ating mga pag-uusapan ngayon. 20 pesos na bigas, larga na sa Metro Manila. Ang tanong, makakabili kaya ngayon lahat? Tapos itong si Tatay Digong, malabo daw makaupo. Malabo daw makaupo si Tatay Digong. At DILG na daw ba ang bahala kung sino ang gustong iupo na mayor sa Davao, no? Tapos itong si Virus ng Senado, masayang masaya dahil nakahanap na ng mga bagong kakampi. Nagbalikan pala yung kanyang mga dating kakampi. Makakabalik pala kanyang mga dating kakampi. Grabe. So yun mga kabayan, ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Kalimutan ko palang kumustahin itong ating mga OFWs sa mga sulok ng mundo kayo naroon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back again sa Pinoy ang Birador. So narito yung ating mga pag-uusapan. Uunahin ko na itong bigas na 20 pesos. Babasahin na natin itong balita at bibigyan natin ng mumunting reaction natin. Sabi dito, maaari na rin makabili ang publiko ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Metro Manila. Ayan pinipilahan yan sa sa Agora Public Market yan sa Nabutas. Pinipilahan mga kababayan. Ang tanong, magandang klaseng bigas ba kaya ito? Makain ba kaya ito na tao? Pero mamaya baka natin, subukan natin puntahan yung Nabutas. Kasi malapit na ako dito Caloocan lang ako Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro na hindi lang sa Visayas, kundi sinimula na rin sa pagkatapos ng eleksyon ng pagbibinta ng murang bigas sa Kadiwa centers sa Metro Manila. Alinsunodan niya ito sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang programang pinasimulan sa Cebu City nitong Mayo 1. Kumusta kaya pala ang Cebu? Baka yung 20 pesos na bigas hindi na tinuloy sa Cebu, inilipat na dito sa ano to? anong klaseng solusyon sa problema ito ng gobyerno ito? Dapat kung magbibinta ka ng bigas, inumpisahan mo sa Cebu, dapat makakaabil lahat ng mga Cebuanos. Inumpisahan mo sa Visayas, dapat lahat ng mga Bisaya makakaabil ng hindi yung isang araw lang sa karnabal, pista. Pagkatapos ng pista dito, sa sunod na Kadiwa Center ka naman mahigit pista. Tinatarantado yung taong bayan. Hindi na tama itong ginagawa nyo. Dapat talaga sa inyo bira-birahin ng ganito, no? Sumusobra na. Walang maayos na plano para sa buhay ng mga masang Pilipino itong gobyerno ito, no? Walang maayos na plano. Kasi kung gusto nila ng solusyon sa problema ng kagutuman, tuloy-tuloy na dapat yan, Total, naumpisa na, lugi na kung lugi. Kumita kung kumita, lugi kung lugi, tuloy na. Dahil nandyan na Pero dahil nga walang malasakit itong ating mga nasa gobyerno, walang malasakit sa taong bayan na mahihirap, wala silang pakialam kung ano ang mangyayari sa atin, no? Malamang katulad na sa Cebu yan, na 500 sakos lang ang ibininta. Pagkaubos ng 500 sakos, ubos na, wala na. May balita pa ba sa Cebu na nagbibinta pa sila ng 20 pesos kada kilo? Wala na po. No? Nakakatawa lang itong gobyerno. Wala talaga silang maayos na plano para sa ikabubuti ng mamayang Pilipino.
pa. Nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa centers sa National Capital Region ayon pa kay Castro. Oo nga, nagsimula na. Pero nawala na yung sa Visayas, yung sa Mindanao, yung sa Cebu. Dapat itong programa na to, dahil buong Pilipinas naman ang mayroong Pilipino at buong Pilipino naman, buong mamayang Pilipino naman ang bansang Pilipinas ang pinangakuan mo bangag. Dapat buong Pilipinas mo ito bibigyan ng 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi yung magbibenta ka dito ngayon, bukas doon sa kabila, bukas ibang bayan. Hindi ito katulad ng pista na pista ngayon ito, 2 araw, sunod, pista doon sa tarantaduhan ito, niluluko ng mga mamamayang Pilipino. Hindi nyo sinusolve yung problema ng kagutuman. Kasi kung sinusolve yung problema ng kagutuman, tuloy-tuloy nyo ito. Kung saan nyo inumpisahan, tatapusin nyo ito hanggang dulo ng iyong termino. Hindi yung ito pa yung mga kabayan, good news ito kung magandang klaseng bigas po ito, bumili po kayo. Dito sa National Capital Region, mabibilian niya ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga kadiwa center sa DA Center Office, Levittown sa Barangay San Antonio, Parañaque City, Ambab MPC Housing sa Valenzuela City, kadiwa sa Bureau of Plant Industry sa Maynila, sa Malabon. Saan kaya banda sa Malabon? Dito sa Caloocan wala akong nakikita dito Taguig, Mandaluyong, Pasay. Mayroon ako nakitang kadiwa store doon sa may bandang Putrero. Maikot ko nga doon kasi malapit lang kami dito. Mamaya baka masubukan ko. Tapos magkakaroon din ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa kadiwa centers, 32 kadiwa centers sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Umaasa naman si Castro na sa pamamagitan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay mahahatak nito ang presyo sa mga palengke na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Tarantado. Oo nga, makakahatak nga ito. Pero hindi nyo ba iniisip na makakasira ito sa kabuhayan ng mga negosyanteng maliliit? Ang iniisip lang kasi ng gobyerno ito ay yung kanilang short-term solution. Hindi nila iniisip na sa 20 pesos na bigas, itatabi nila doon sa palengke. Anong mangyayari kung magandang klase din naman ng bigas ng tag 20 pesos? Anong mangyayari sa mga negosyanteng ito? Iiyak na lang tabi, mahal yung bili nilang bigas. Kasi nag-i-import kayo ng bigas tapos binibili naman ng mga negosyante dito ng bigas sa Pilipinas. O anong mangyayari? Iiyak na lang. Papatalo na lang yung puhunan para masundan lang yung tag 20 pesos na bigas. O di kaya bibilhin na lang ng mga negosyante yung 20 pesos yung bigas para lang hindi sila mamatay sa kanilang negosyo. At ito namang sinasabi ni Claire Castro na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng magsasaka. Sa panahon ngayon, hindi talaga maapektuhan ang kabuhayan ng magsasaka dahil hindi na harvest season, umuulan na Panahon na natag-ulan Talaga grabe itong mga kabubuhan talaga itong mga inayupak na ito. Sumusubra talaga ang kabubuhan ng mga tarantadong ito. Ito, pangalawa. Dito tayo. Sa sinabi ng DILG na bahala na daw sila kung sino ang iuupo nila. Sabi dito sa balita, kahit nanalong alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa rin ito makakaupo sa pwesto dahil nakakulong sa Netherlands at kinakaharap ang kasong crimes against humanity. Sino bang sumulat nitong tarantado nitong napakabugo naman ito? Dito to sa May 14, 2025, Abante News. Sinong author nito? Hayop na to. Walang author. Walang author.
paano makakaupo si Pangulong Digong sa Davao City? Nandoon siya kinulong sa Dahig, sa Den Haag, sa Netherlands. Talaga itong mga mainstream media, mga manluloko talaga, no? Wala talagang matinong nag-iisip. Oh. Paano makakaupo? Inandoon sa ibang bansa. Yung pinanalunan niyang bayan nandito sa Pilipinas, sa Mindanao, sa Davao. Tarantado talaga to. Sarap yung lapit nga dito para makatik. Loko-loko talaga. Oh. Alam niyo ginawa niyo ng kaso doon sa ICC yung tao, tapos sasabihin yung hindi makakaupo. Tarantado. Paano makakaupo yun? Dito sa Pilipinas, nandun tinapon nyo. Ayon sa Commission on Elections, bahala ng Department of Interior or Local Government kung sino ang paupuing alkalde habang nakakulong sa Netherlands si dating Pangulong Duterte. DILG, wag naman kayo mga tarantado, ha? Alam nyo kung sino ang dapat na umupo dyan. Pero habang wag nyo sabihin, binabalak nyong tanggalin si Pangulong Digong sa kanya pagkapanalo. Baka gusto nyo palitan. Will leave the DILG, sabi ni Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa ambos interview sa mga reporters. Ang jurisdiction po ng Commission on Elections ay i-proclaim kung sino ang nanalo sa eleksyon. Paliwanag pa niya. Kahit anya nakakulong sa ICC si Duterte, maaari pa rito iproklama maliban kung may utos ang korte o ang full body para i-suspend dito. At ano naman karapatan yung i-suspend dito? Yung tao, kitang-kita nyo yung tao. Sinadya nyong dalhin doon ng tao para hindi makapangampanya, para hindi na manalo sa eleksyon. Pero nung nangyari ngayon, kabaliktaran, mas lalong lumaki. Wala ngang 1/4 ang botong nakuha ng inyong pinili dyan na tumakbo. Ginastusan nyo pa ng pera ng taong bayan. Inubos nyo pa sa pag-aayuda, sa pamimigay, sa pamimili ng boto ang pera ng Pilipinas. Pero nung nangyari, Duterte pa rin. Duterte pa rin. Kaya walang karapatang makialam ang eleksyon, ang komisyon o eleksyon sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Hanggang dyan ka na lang, tapos na ang iyong obligasyon, komisyon o eleksyon. Hanggang dyan ka na lang. Ipoproklama na, pagkatapos iproklama niyan, wala na kayong magagawa. Hindi niyo pwedeng suspindihin kahit ng Korte Suprema dahil taong bayan ang nagbigay ng mandato kay Pangulong Duterte, kay Mayor Rodrigo Duterte. Mayor na siya ngayon. Mayor-elect Rodrigo Duterte. Wala kayong karapatan. Kaya hanggang dyan lang kayo. So, yun mga kababayan, ang istorya ng komisyon o eleksyon. Wala na matino yung komisyon o eleksyon. Isingit natin mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, ito sariling pananaw ko. Di ba, nung panahon ng eleksyon, may mga bumuto ng straight Duterte plus 2. Napansin niyo ba mga kababayan, na pag bumuto ka ng 12, ipinasok nyo sa makina, sa vote cheating machine, overvote na. Niluluwa ng makina kasi overvote na. Ano kaya sa tingin niyo mga kababayan? Sige nga, kung may idea kayo, i-comment nyo sa baba. Pero ito yung idea ko, ito yung nakukuha kong ano. Malamang sa malamang, malapit ito sa katotohanan. Napanood nyo ba yung video ni Attorney Respicio na mayroong nakaformat na doon na tawag ito? Ito yung version na 34 o 34.0 yung ganon na inaudit
inaudit. Pero yung 35, hindi inaudit. Nakuha ko yun. Nagets ko yun. Ito yung sarili kong Bakit overvote na yung pag pumuto ka ng 12 na kandidato? Kasi may dalawang tao na doon, may dalawang pangalan na doon na na nakatanim sa memory ng machine. Dalawang pangalan na yun nakatanim sa memory ng machine. Ngayon, babasahin ng machine yun palagi. Palaging pasok yun sa bilangan. Yung dalawang pangalan na yun. Walang ibang pangalan yun kundi si Kiko at saka si Bam. Yun lang daw ang pangalan. Kasi di ba? Napapansin nyo, marami ang bumoto na 12 ang binoto, tapos iluluwa ng machine dahil overvoting na. O kayo mga kabayan, ano sa tingin nyo? Kaya dapat talaga itong kalkalin ng maayos. Kasi may dayaan talagang, malaki talagang dayaan. Paano mananalo ang isang Bam Aquino at saka isang Kiko Pangilinan kung hindi dinaya to, hindi to siningit to sa loob ng makina? Hindi nga sila nakapunta ng Mindanao, nakapunta ng Visayas. Alin, mas malaki pa ba ang botante ng Luzon kaysa sa Visayas at Mindanao? Plus yung mga yung mga OFWs pa. O di ba? Mga kabayan, ang laking kalukuhan nito. Kaya tama lang na yung panawagan ni Pastor Kibuloy ay mag-recount manually. Kasi sa tingin ko, dahil ito nga ay protest vote, malamang sa alamang walang nakapasok ni isa mang kandidato na inendorso ng administrasyon ito. Posible talaga yan na walang nakapasok dyan. O ito, dito tayo. Yun kayo mga kabayan, kung yun ang naisip nyo, mag-comment kayo kung ano sa isip nyo. Basta ako, yun ang talaga ang nakikita kong O ito, Dilima, pasok daw sa nanalo pala itong yung 5 fingers na party list. Pasok sa mga lilitis kay VP Sara. Kating-kati na si Dilimaw na makaganti kay Pangulong Duterte. Kating-kati na. Hindi siya makaganti kay Pangulong Duterte, dito siya ngayon gustong gumanti kay VP Sara. Ito ayon dito sa balita, tinanggap umano ng mamamayang liberal o ML Mobile Legend party list nominee Laila de Lima ang alok ni Speaker Martin Romualdez. Ito talaga si Romualdez, talagang hindi talaga titigil hangga't hindi maano si VP Sara. Bakla talaga itong hinayupak na ito. Sa laking tao nitong hinayupak na to, lahat ng kalaban niya pinapadisqualify niya. Ilang bisis na siyang kumandidato sa lugar niya sa Tacloban. Lahat ng kalaban niya pinapadisqualify. Nayupak na ito lahat, ginagamitan ng pera. Mga tarantado din kayo, mga taga-kumulik. Mayos kayo. Kasi basta malapit na ito, matapos pag umaksyon itong taong bayan, tatapusin kayo dyan sa kumulik kayo. Dapat hindi yung Romualdez na to walang kalaban Bakit may disqualify yung mga kalaban niya wala namang mga Sige, tuloy na natin. Kating-kati talaga silang mawala sa tingin kaya siguro ni Romualdez na mananalo na siya kung sakasakali. Sabihin na natin umano na siya na may tatakbo siyang presidente. Tingin niya siguro walang lalaban sa kanya, ayan, patakbuhin natin si Marcolita. Tingnan natin. Pagtutulungan ng taong bayan, patakbuhin si Marcolita. O di kaya si Pastor Kibuloy, kung hindi nyo dinaya
itong botohan nito, hindi kayo mananalo, walang isang sa inyo man mananalo eh. Sabi ni Dilima, nag-alok si Speaker Martin Romualdez mga maging parte ng House Speaker ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Just an hour ago, got a call from the Speaker. I answered yes to the suggestion or offer to the part of the prosecution panel, pahayag ni Dilima. Wow! Sige nga, tingnan natin kung hanggang saan ba talaga kayo. I would always be willing kung ano man ang role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magampanan ko ng buong katapatan, I would do it, dagdag niya. Si Dilima ay upo sa 20th Congress bilang kinatawan ng Mobile Legend Party List. Bukod kay Dilima, bukas sinumano si Romualdez na mapasama sa prosecution panel si human rights lawyer Attorney Shell Jokno na Akbayan Party List nominee. Isa pa tong tarantadong ito. Lalabas lang itong tarantadong ito pag mga illegalista ang naapektuhan, pero pag mga pulis, mga sundalo ang namatay, naapektuhan, ang apektado, tinamaan, wala kayong ano. Kaya dapat pa wala mga kredibilidad dito mga kinukuha ni Tambaluslus. Their potential inclusion in the prosecution panel would add credibility. No credibility, balance, and depth to this constitutionally mandated process. Ni Romualdez. Ayusin nyo muna yung ano nyo. Siguraduhin nyo munang mayroon kayong sapat na ebidensya. Dahil pag tumawid yan sa 20th Congress, malamang tagilid kayo. Binigyang diin naman ni Romualdez na hindi dapat maging political o personal ang impeachment trial. Kaplastikan mo Romualdez. Political. Personal na nga ito eh. Personalan na nga ito eh. Kasi ano na yung ginagawa mo eh. Personal mo nang pinipersonal mo na itong laban na to eh. Kasi gustong-gusto mo talagang ikaw manalong presidente eh. This is not about targeting individuals. This is not about targeting individuals. Sa dinami-dami ng dapat imbestigahan ng Tuwadcom at saka ng Tiradorcom, Tridorcom, bakit puro Duterte ang tinitira nyo? Bakit puro Duterte ang mga inimbestigahan nyo? The Senate as the impeachment court deserves to hear a case presented with the competence and credibility. The participation of the figures like Dilima and Jokno will help ensure that. Sige. Ituloy nyo. Tingnan natin kung hanggang saan yung pinagyayabang yung impeachment. Para malaman nyo kung gaano ba talaga katibay ang isang Duterte. Ito pang isang masayang masaya itong si Risa Hontiveros. Masaya kasi may nanalong dalawang may nakapasok na dalawang kakampi niya at sabi niya, Senator Risa Hontiveros welcome returning Senators Bam Aquino and Francis Pangilinan, saying she was looking forward to working with them in the 20th Congress. Aquino and Pangilinan clinched their safe spots in the national race Magic 12 winning circle as they placed 2nd and 5th respectively. Kaya nga mga kababayan, kung hindi yan ipinasok sa ang mga pangalang yan sa loob ng makina, hindi yan mananalo. Ilang beses na kayong iniluwa. I-plus na kayo sa inoduro ni Pangulong sa panahon ni Duterte. 2016 pa lang, hulog talaga kayo lahat. Straight.
Tapos 2016, 2019, wala din. No. 2022, wala din. Ngayon lang kayo nanalo kasi malakas kayo kay Lisa Marcos. Kung hindi dyan sa kay Lisa Marcos, wala kayo. Ganyan kayo. Francis Pangilinan at saka Bam Aquino. Pero pag pumayag ang kumilig na mag-manual recounting, alam ko hulog talaga kayo. Kaya nga hindi pumapayag ang kumilig na mag-manual counting kasi alam na alam nila na dinoktor nyo. Alam na alam nila na dinoktor ang resulta ng eleksyong ito. Welcome back to my friends, Senators Kiko Pangilinan and Bam Aquino. You are the voices that we really need in the Senate in the coming days. I look forward to once again working with you, both for the good of the people, Ontiveros said. The real opposition in the Senate and House of Representatives. Opposition ka nga ba, Risa Ontiveros? Kailan kayo nag-upo sa mga pinagagawa ni Marcos na maling-mali na sa mata ng mga Pilipino? Kailan kayo nag-upos? Wala na opposition. Dahil itong grupo nyo dyan sa Senado, naging sunod-sunuran kayo sa legislative. Dapat kayong legislative group, Senado at saka Kongreso, dapat hiwalay kayo sa executive. Pero dahil mga mukha kayong pera, dumidila kayo sa amoy kipay ni Lisa. Totoo yan. Kasi kung hindi yan totoo, bakit si Senator Amy Marcos ng salita na hindi na si Marcos ang namumuno sa Malacanang, kundi si Romualdez at saka si Aranita, si Lisa Marcos Aranita. Totoo yan. Kung hindi sila kung matitino kayong mag-isip, alam nyong taong bayan ang inyong amo, dapat taong bayan ang inyong paglilingkuran, hindi yung puro bulsa nyo ang pinupuno. Kaya panahon na para sabihin yung sinasabi nyo opposition. Kaya walang opposition. Wala na nga check and balances eh. Tapos na nga eh. Kita nyo kung ang corruption ngayon, wala nga kayong kaimik-imik diyan sa mga blanco sa kasi Risa Ontiveros, kasama ka sa pumirma diyan sa BICAM report na yan. Kaya humanda kayo. She was also thankful for the victory of the Akbayan Party List. Isa pa yan. Magkano kaya ang binigay na pundo dyan? Sino kaya ang nagbigay ng pundo niyan? Nahulog na nga yung Makabayan. Yung Gabriela, nahulog na si tapos biglang papasok itong Akbayan. Once more, the Filipino people have brought Akbayan to the top of a very hard-fought party list race. Ontiveros said. Senator Joel Villanueva said the other winners in the midterm elections were the teachers, police personnel, soldiers, the Commission on Elections, members of the media and volunteers for making the electoral exercise truly democratic for the Filipinos. Democratic talaga? Bakit nagkakagulo sa iba't ibang dako ng Pilipinas? Democratic to. Kung may demokrasya ang Pilipinas, walang kaguluhan. Bakit? Walang magtuturo kung sino ang gustong iboto. Kaya nga nagkakagulo dahil mayroong mga taong gustong sila lang ang manalo, sila lang ang upo sa posisyon, ayaw nila mapalitan. Yan, katulad ng nangyari doon sa Cebu. Binakura ni
Gwen Garcia ang tawag dito yung kapitulyo para hindi siya makaalis sa kanyang pwesto. So yun mga bayan, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat. Magandang araw muli sa mga Pilipino saan mang sulok ng mundo kayo roon. Don't forget to like, share, and subscribe.